Marunong akong magpakumbaba. Marunong din akong magkaroon ng sagana. Natutuhan ko na ang lihim ng pagkakontento sa lahat ng kalagayan, busog man o gutom, mayaman man o dukha. Lahat ng ito'y magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Nang mawalan ng trabaho si Liza, parang gumuho ang mundo niya. Sanay siyang laging abala, may kinikita, at may kontrol sa mga bagay-bagay. Pero biglang, wala na. Habang lumilipas ang mga linggo, naubos ang ipon niya at unti-unting nawalan siya ng gana sa buhay. Paano ako magiging kontento sa ganitong sitwasyon? Tanong niya sa Diyos sa isang gabing tahimik. Habang nagbabasa siya ng Biblia, napunta siya sa sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Doon niya nabasa, natutuhan ko na ang lihim ng pagkakontento sa lahat ng kalagayan. Doon siya napaisip, kung si Pablo nga ay nakakulong, gutom, at malayo sa mga kaibigan. Ngunit kontento pa rin, marahil may alam siya na dapat ko ring matutunan. Iyon ang lihim. Ang tunay na pagkakontento ay hindi nakabatay sa ginhawa ng buhay, kundi sa presensya ni Kristo sa gitna ng anumang kalagayan. Hindi nito ibig sabihin na hindi na tayo mangangarap o magsisikap, kundi matutunan nating magpasalamat at magtiwala kahit hindi pa dumarating ang ating naisin. Ang Diyos ay nagtuturo sa atin ng isang mas malalim na pananampalataya. Ang pagkakontentong hindi nakadepende sa laman ng bulsa, sa dami ng biyaya, o sa ginhawa ng buhay. Dahil kung si Kristo ang ating lakas, may kakayahan tayong ngumiti kahit may pagsubok at magpasalamat kahit may kakulangan. Kaya kapag tila kulang ang lahat, tanungin natin, sapat nga ba sa akin si Jesus ngayon? At kapag oo ang sagot, mararanasan natin ang tunay na kapayapaan, ang pagiging kontento na hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoon, turuan mo akong makontento, hindi dahil maayos ang aking kalagayan, kundi dahil ikaw ang kasama ko. Salamat dahil sa iyo, sapat ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen.